Kumbaga, ito yung ano ito yung Unang 50 laban. unang laban sa mapa. Kumbaga, ito yung 50% ng buong game Tapos 50%, the other 50 barilan. Pero yung is gonna be Ankara, Port, and Black Widow. Messi, pinik ng Sunday Shrooms, Ankara daw muna. Oh, very much favorite map pick pagdating dito sa Masters. But also for SGJ, we've seen them perform pagdating sa Port. So I'm not surprised ito rin yung magiging map pick nila dahil isa to sa mga comfort picks ika nga ng SGJ. Pero pagdating sa decider natin, pupunta tayo sa Black Widow, the OG of the OG. Talagang, kumbaga, back to the basics nga muna tayo, di ba? Ito nga talaga muna yung mga ipapakita nga natin ngayon. Pero pagdating naman dito sa kabila, though, it's just, for me, malaki ang tsansa ng SGJ dito if nakuha nila yung momentum dun pa lang sa Ankara. Yun na yun. And for Sunday Shrooms, kailangan nga talaga nila makuha dito yung momentum muna to the fact na global risk muna and just preventing SGJ nga na makakuha nga dito ng momentum as well for them to probably get a hold sa Port na pili nga ng mga kalaban nila. Pero at least sakit na natin yung 50% nga ng laban. Kung ako sa kanila, magbaril na sila kasi talagang yung mga viewers natin for sure, talagang excited na nga rin sila dito. And in terms of viewers, there's a lot of mga tropa nga natin from the south. Hello nga po pala sa inyo, maayong buntag. Tama ba yun? Hindi ko alam. I-comment nyo na yung team na sinusuportahan nyo, lalo na nagbabasa sila ng comments, especially after nung mga match day talaga natin dito. Pero aside from dun sa mga head-to-head players na nakita natin kanina, for SGJ, I'm actually interested to see again itong mga magiging performance nila. Kellar, for example, nila KSA. Ito yung mga players na last time na nakita natin talagang nag-wild out pagdating doon sa mga series na nilaro nila. And that's even on the international stage, if you think about it. Doon sa mga kinas namin. Shoutouts nga po pala sa aso ko na nag-iingay na ulit ngayon. Pero ayun nga, di ba? At least sa mga pinapakita nga natin ng mga susunod nga na laban, nakita na natin yung mga players, yung mga pangalan itong mga to. Of course, lalong-lalo na dun ngayon sa SS na sa kanila kung paano nga nila mababawi ito. Pero without further ado mga tol, talagang pupunta tayo sa game number 1 here in Ankara. Ito ang pinili ng Sunday Shrooms. Blacklist ang SGJ and GR naman dito ang SS and wala nang intro pa. Trabesi, game na! Si KSA nakapitas na ng isa. Yun nga rock na agad KSA, gaya ng sabi natin, inaabangan natin to dahil kayang-kayang mag-pop off as a player. Pero isa pa dyan, ay si Elvin na mapapatay si Kid from Tondo. May something, or rather, may trade-off naman kahit papano mula sa side ng Sunday Shrooms right now. And it's still a 3v2 pero sobrang low HP na si Chumat Cutie. Medyo delikado nga tropa. Actually, hindi lang si Chumat Cutie, which is si Suna pa. Pero yun nga lang, siya lang yung natitira dito. Let's see if ever kayang-kaya pa niya. Tinatry na i-jiggle natin talaga yung kalaban niya. Pero at the end of the day, it's actually 3v1 at kailangan pa rin dito mag-retake. But right now, Tino, the El Capitan, will get that final kill. 1-0 already, SGJ! Parang simula pa lang, they really want to start strong. Sobrang fast take papunta dito sa B-side, pati sa spawn ng GR side for Sunday Shrooms. Kung gusto nilang biglain, this is the best way or best case scenario na pwede nilang gawin yan. But as we look pagdating dito sa second round natin, syempre slowly but surely nakikreep up na ang SGJ mula LA. And maybe they take up space towards a short. Kaso nga lang, si KSA matatalo pagdating sa duelo na yan. With Suna getting one, makakadalawa ba siya? Hindi, dahil si Yobib makukuha na siya. Grabe naman si Yobib, talaga bumabawi pa ang mga tropa kahit super low na niya, at least talaga gumagawa pa siya. 4 vs 4 already, 1 is low side nga ng SGJ pero kayang-kaya pa niya for sure. It's all up to him kung talaga makakuha nga siya ng information dito, and it's just the information din talaga, information gathering talaga na pwede nga nila makuha. And in terms of aggression, at least SGJ Reborn talagang dire-diretso nila ang Sunday Shrooms. It's just they really want to take the space, but right now, medyo delikado pa kasi yung isang player ng SS medyo malalim na, pero mawapatay din siya. Kid from Tondo, nakuha pa ni Elvin bigla. Huling-huli siya ni Elvin dito sa doors at talagang inambahan niya, inabangan niya na may lumabas dyan. Worth it naman daw ang kanyang pag-aantay dahil at least yung lurk na yan, napakalaking value. Dalawa pa rin ang nagsistay pagdating sa B-site at isa na lang ang nag-hold ng A.
Saan ba sila pwedeng pumunta dito, Bessie? Isa lang din nagbabantay nga dito sa A, pero yun na nga, Chumat Cutie with a 2K! And the bomb is dropped as well, the C4 is dropped. Pero ang ginagawa lang Chumat Cutie dito, magandang pag-a-anchor, magandang pag-hold, lahat ng angulo kuhang-kuha na. Pero si Tino tinatry sana mag-puncture nga dito ang A, pero siya pa yung nawala. 40 seconds already. Elvin, the only man remaining. Tatlo pa ang katapat niya. Bessie, yung isa sa B, kalmado lang siya. Pero pagdating naman dito sa A, sila-silang talaga sama-sama. Pero Chumat Cutie, onto that corner. Let's see if ever makikita na sila. Sobrang ganda ng pag-hold nito ni Chumat Cutie. Kahit low HP na siya at mahuhuli siya ni Elvin, this gives info pa rin para sa mga natitirang players ng Sunday Shrooms. With 15 seconds remaining dito sa orasan natin, mapipilitan talaga siyang umentry at pumasok ng A side. Pero inaabangan na siya at nandiyan na yung rotation mula sa B. Napakatinding pag-a-anchor nga dito ni Chumat Cutie. Lahat talaga nung nawala, lahat talaga nung nakita niya, nawala bigla. Actually, in terms naman sa angulo na kinukuha niya, perfect angle, perfect timing, perfect execution. SGJ, medyo na shaken up sila dun. Ako, speaking of being shooked up kahit papano, si Tino nakahanap ng first pick-off pagdating sa AWM niya. At si Cetra pa ang mahuhuli niya dito. An initial 5v4 and ngayon, paano kukuha ng space ang SGJ? Kung tutusin, ang ganda na ng spacing nila dun sa previous round. Sadyang ang ganda lang ng hold ni Chumat Cutie dito. Yeah, pero pagdating mo dito nga sa SS, isang player lang nagbabantay nga dito nga sa may B. Kaya pa ba nila? Pero Tino with a pick-off onto one. At least, SGJ, halos wala pa silang bawas kahit isa. Pero SS just ko, dalawa na yung wala. Pero this is our question already. 2 is to pagdating si SGJ, pero bumabawi pa sila. 5 versus 2 already. Chumat Cutie, kid from Tondo, trying to pick off one, trying to defend the throne. Pero yun nga, from the backside of the game, Chumat Cutie, bumabawi na ng isa. Pero it's just KLRF. With the trades already, Chumat Cutie all remaining, and Tino just trying to sweep everyone sa mapa na to. 2-1, SGJ, lamang na. Di nakakayanin i-hold pa, ika nga. And at the same time, for Sunday Shrooms, yung adjustments na gusto nilang gawin dito, yung heavy rotations na gusto nilang gawin dito, talagang napo-pull off rin ng SGJ yung gusto nilang mangyari pagdating sa mapa. It's just the execution and then the kills kung magkoconnect o hindi ba. And speaking of magkoconnect, 1-to-1 trade na yan dahil si KSA mawawala pero sasama daw si Cetra at si Yobib dito. Press W lang daw ang sabi nila. Pero Elvin Tino nandito natitira nga sa side nga ng SGJ. Sunan 360, Chumat Cutie natitira. Pero it's lights out for Elvin kasi nga mawawala na siya. Tino the only man remaining on a 1v2. I mean yes, mang gamit na dito. Pero ang tanong ko talaga makikita mo ba yung mga kalaban niya. Pero mahaba pa naman yung oras. Pero sabi ni Chumat Cutie, pare hindi na. And sobrang dikit ng laban natin. This is like probably na parang chess na talaga, Bessie. Pumapantay eh. Pantay na pantay. It's a 2-to-2. And remember, Sunday Shrooms ang pumili ng mapa na to. We are looking at a 3-to-2 split or 2-1-2 rather para sa side ng Sunday Shrooms. Isa nagko-control pagdating sa mid natin. At kung mapapansin mo naman, sa side ng Sunday Shrooms dito, Bes, si Chumat Cutie nakaka 7 kills na siya. Ayun nga, siya yung pinakamataas nga dito ngayon sa ating lobby. Buong game. Buong game. Pero ito yung maganda, ang SS, hindi sila pumupunta dun sa backside ka, dito sa may backside or probably dun sa may default area. Hindi, talagang dumidiretso sila. Dun sa mga position na pinapakita ng SS, talagang ayaw nila makakuha ng space dito ang SGJ. Na pag sumilip sila, mauunahan sila ng SS dito for sure. When it comes to the players of SGJ though, medyo back-ends pa yung iba sa kanila. Susubukan umentry dito ni KSA at makakakuha siya ng isa. Pero may mga namatay na rin sa kabilang parte ng mapa even with the nade kills coming in. And this is still a 3v3. Bessie, dalawa yung nasa gitna. So medyo delikado nga dito kasi si KSA lang dito ang natitra if ever talaga magkikita sila. Elvin na nandyan. Kid from Tondo will catch one. Yun na kasi nasabi nga natin. Sobrang lalim ng mga players nga dito ng Team SS. Pero Kel, super low on HP. 3 versus 2 already. Hawak ni Kel itong C4. So it's gonna be really difficult nga if ever talaga hindi mo mapapatay yung mga kalaban mo. Pero KSA trying to keep up. Will catch one. Jabaz will fall down. Pero it's all up to Suna and Kid from Tondo, if they can actually retake or talaga mapigilan nga nila. Pero 1-to-1 trade, Bessie. Kid from Tondo, mataas pa ang HP niya comparing sa kalaban niya. Gandang trade-off mula kay KLRF pero wala na siya halos buhay as well. And yung C4,
at least kahit pa paano, nasa kanya. Kaso nga lang, with 30 seconds remaining, ano yung magiging pull-off nung rotation na to? Dahil mukhang nagkakasilisihan sila pagdating sa minimap. Bridge ang hahawakan ni Kid from Tondo. Habang dito naman sa tunnel, gumagapang na pa konti-konti si KLRF. Alam ni Kid from Tondo kung saan siguro pupunta yung kalaban niya, and for sure pag pinlat niya itong C4, wala na siyang gagawin pa kung hindi i-retake na. Ito yung space na makukuha nga dito na KLRF, pero importante super low niya. Kid from Tondo trying to keep up slowly, papasok nga dito nga sa B, pero in terms naman sa HP, yun ang sinasabi natin, lamang na siya. Lugi sa HP at huling-huli pa sa aktong nakikipaglaban itong KLRF natin from the side of SGJ. And the thing is, dahil nga sobrang spread out ng mga players dito ng SGJ trying to punish and get those spacing na gusto nilang makuha para makapasok ng site, may natatalo silang duel, nagkakaroon lalo ng space yung Sunday Shrooms or kahit yung trade-offs nila dito, dun sila mas nakakalamang. And now, for Sunday Shrooms, mas magiging hold pa ang gusto nilang gawin. The nade, not connecting, not doing any damage. Actually, talagang if ever talagang tumama yun sa ulo, napakasakit na nga talaga, Bessie. Pero pagdating naman dito, less than 2 minutes after the clock right now, napakahaba pa ng oras ka na pwede nga nilang i-google dito. Pero pagdating naman dito sa gilid na to, talaga doon lang sila pwede magkita. If ever magawa ulit siya matkito, yung ginawa niya kanina, talaga sobrang deadly na talaga. Pero Sunday Shrooms, unti-unti na pumapasok mga tropa. Pero Yobib will catch one. J-Pass with the trade of fire down, pero Elvin Bo, bawi ba, pwede kita 3 versus 3. Cetra is low, Ken as well. Smoked off kahit papano yung city side dito at ready na sila para sa post plant netong C4 na to dahil yung SGJ planted even for a long. Ang kaso nga lang, si Kid from Tondo, makakahuli siya. The lurk settling in as well. Gusto nilang i-sandwich play ang natitirang player dito ng SGJ. Left and right, may utility play mula sa kanila. Pero SGJ, hindi pa rin nila maitatawid tong round na to. Meron din sila mga late lurk na pinapakita, no? Talagang hindi talaga nila sinasabi agad sa kanila na meron tao dito in terms naman sa crossfire, literal, solid din yung mga pinapakita nila. It's like SS knows exactly kung saan pupunta dito ang SGJ at doon nasisira ang diskarte ng SGJ Reborn. Nagugulat sila, hala meron pa ng tao dito. Binoto naman natin yung mga utilities natin pero handa pa rin sila para patayin tayo. Maganda yung pagkakaread ng Sunday Shrooms pagdating sa mga rotation na yan. But you also have to give credit para dun sa mga shots na tinitake nila dahil talagang tumatama sa kamay ng SGJ dito. But for the meantime, isa ang mababawasan para sa side ng Sunday Shrooms. Naka-hold pa rin when it comes to doors at Elvin goes for the swing. Pero Kid from Tondo, nag-e-expect pa siya ng pangalawa, nag-e-expect pa siya ng pan-trade. With that flash, magkakaroon siya ng space para umatras. Yun yung mga, kumbaga, instincts talaga no? Kumbaga kay Spider-Man, mala Spider instincts yung mga gagawin nga niya. Pero sabi ni Kel, manahimik ka na, Kid from Tondo, bobombahin na lang kita. 4 versus 3 already, is all to Shet, etc. Chuba Cutie, and Suna, he's half HP left. Yobib, medyo nababawasan nga dito, lamang SGJ, and this might be yung pinakamalaking lamang so far sa game na to, dalawa. It's a slow push mula sa side ng SGJ. And the thing with slow pushes, di ka masyadong gumagamit ng utility play and gusto mo maging contact yung scenario mo. Ang kaso nga lang, si Cetra na nag-hold ng A-short dito, mainit yung kamay. Nakadalawa pa siya doon before he goes down, and now the spray down mula sa natitirang player sa A-site. Half HP kahit papano, pero halos same-same at pantay pa rin sila. 50 seconds marahaba pa yung oras, nakita na yung dalawa though. So, ay hindi pa pala, medyo malayo pa pala si Suna 360 ngayon. And on to that retake nga na pwede niyang gawin, andun siya sa exact place talagang pwede nga niyang galawan. And for the side naman dito kay KLRF, let's see if ever makuha nga nila itong post plant. Pwede nang ikutan actually, pwede hindi. Pero yung Suna, nakita na nga sila, yung damage na kuha niya. Pero sabi niya, wallbang na lang ang gagawin ko, mapapatay na kita. 3-4 already, SJJ pumupuso pa. And with that wallbang na ginawa ni KLRF, I mean, that is actually an obvious spot na rin talaga na pwedeng puntahan ni Suna kanina. Tsaka the pressure was definitely there, lalo na tumatakbo yung oras mo pagdating dito sa C4. At wala siyang choice kung hindi tumakbo pumasok ng A-main ika nga. At the same time, 4-3, di na rin nagkakalayo yung score ng dalawang to at mukhang yung SGJ parang nakukuha at nababasa na rin nila yung mga paboritong spots ng Sunday Shrooms dahil isa na naman ang nawala at si Suna yon.
Yeah, I mean, they know where to pick, they know where to go, they know how to react dito sa ginagawa nga ng SS. And for the sake na wala nga Asuna dito, andyan pa naman yung apat sa side nga ng Sunday Shroom. So probably they can actually do something about it na makakabawi nga sila. But for the side of SGJ, slow push already. Pero pagdating dun sa slow push, sa play for picks nga na ginagawa nila, Cetra nakahuli pa ng isa. He's been doing a great job really controlling sites here. And talagang every round parang nakaka-punish din yung AWM niya dito. Pero Kid from Tondo will also get punished mula sa hotel din naman. It's a 3v3 scenario pa rin at the end of the day, pero Cetra holding possession pagdating sa kanyang sniper. Mukhang mas lumalapit na rin yung iba sa mga players ng Sunday Shrooms at gusto nila mag-stick together. Isa lang ang lurk nila dito at yon ang nag-hold ng mid-control natin. Kumbaga, SGJ together, strong. Sama-sama lang. Sama-sama lang sila dito, Bessie. Para maganda yung trade nila. In terms of zoning, magkakasama pa sila. Pero yung nga, tamang 1-to-1 trade talaga pinapakita nila. Kellen Elvin, dito nga dito sa SGJ. Sa kabila naman, Cetra and J-Bice. Pero ito na, pagpasok nga nila mga tropa. Elvin with a one tap to the head. J-Bice is nowhere to be found. Cetra Dolmar remaining on a 2v1. Clutch potential. Ito na yung sinasabi natin, Bessie. Uy, pero the position has been given away kaso hindi nakapag-react si KLRF dito. Elvin on the other hand, mag-hold lang din siya ng window ng under niya. Pero yung swing na yon, masasagot pa rin talaga ni Cetra. A good positioning from him and a good quick kill as well. There's a reason kung bakit siya ang top 1 ng clutch dito sa tournament na to. And of course, kita ulit natin yun. Sa entirety ng tournament na to, 3. Ngayon, 4 na. 5-3 ang score natin at mukhang nagkasagian pa yung dalawa na gustong dumaan ng window dito. Si Cetra, na so far, nagiging successful on the takes. Pero itong mga nades niya, alam niyang medyo late na yung iba or malalim yung hawak-hawak ng Sunday Shrooms. Kaya hindi sila o wala silang clue kung gano'n nakalapit ang mga players dito ng SGJ. Pero inaambahan lang pala, inaabangan lang nila. SGJ secures 2 kills here. It's still a 2-to-1 trade at lamang sila sa tao. Matinding aggression nga talaga yung mga pinapakita ng dalawang team sa to, mga tropa. Pero pagbalik naman dito nga sa SGJ, Diyos ko, sila Kapitan Tino, galit na. 3 versus already. Chumat Cute and Kid from Tondo, bumabawi na para sa kanila. 30 seconds left for them to defuse this C4. It's gonna be really difficult kung talagang nakukulangan sila ng tao. Pero ang importante, si Tino, low na. Pero ang problema, si Chumat Cutie, nawala pa. Kid from Tondo, ang natira. 3v1 already. 20 seconds left remaining. Yung bomba nandiyan pa. Lumilipad para sa kanya, merong flash pa, may smoke pa, lahat ng utilities nasa harapan niya. Just ko, Kid from Tondo, ano pang gagawin mo? At napakahirap na ito kasi wala ka ng oras at si Tino, nakuha ka pa. Surprisingly as well, kahit na sobrang low HP pa ni Tino dito, knowing na AWM naman yung kanyang hawak, he could still find a spot kung saan may maganda siyang angulo. And nakakuha pa siya ng isang kill, making sure na isa na lang din ang natitira, which is si Kid from Tondo. At mukhang pinaulanan pa siya ng napakadaming utilities at ayaw papasukin na ng SGJ. Ngayon, 5-4, may swap na tayo ng sides. Isa lang ang puntos na kailangan nilang habulin dito. Damage has been done para sa side ni Suna. 360, pero Chumat Cutie nag-swing out at si KLRF ang mananalo dyan. 1-to-1 trade lang, sabi nga ni Kid from Tondo, at ngayon palitan na ang Sunday Shrooms naman dito. Ang diretso sa kanila, BL side muna sila. Pero ngayon, SGJ, solid din ba ang side na makukuha nga ng SGJ dito? Or probably talagang makakita nga tayo, i-diretso din talaga ng SS or comeback nga na gagawin nga ng SGJ. But at least, in terms naman sa ganong information, 3 versus 4 already. SGJ, they really want to fortify every spot, every positioning, every angle dito sa mapa na to. Sa 4v3. At kung makikita mo yung C4 drop all the way sa spawn area nila. It's really that default take na gusto nilang gawin dito. Gusto muna nilang makapitas kahit papano, knowing na last 3 remaining members ang meron sila. Every angle, covered naman kahit papano, this smoke helping them out. But at the same time, yung lurk dito ni Elvin hindi magpe-pay off and mababawasan pa sila ng isa, making it to a 3v3. Medyo dikit yung laban natin ha. Yung last time na nagkita tong dalawang teams na to,
na dito sa first round, mabilis yung nangyari. Pero pagdating naman dito, mabagal ang approach na pinapakita ka ng Sunday Shrooms comparing dun sa fast approach na pinapakita ng SGJ a while ago. But at least, sa side naman ng Team SS, talagang scary pa kasi. Tignan mo naman si KSA. Lahat ng angulo, tinitignan niya crossfire together with Yobib. Pero ngayon, ang Sunday Shrooms, sama-sama lahat sila, Bessie, papuntang B. May 25 seconds pa naman sila dito para makapag-plant ng C4 pero nakaamba na si Yobib. Kung sakasakali mang meron siyang mahuli, it's gonna be disastrous para sa side ng SGJ or ng Sunday Shrooms na gustong makapag-plant ng C4 right now. With 9 seconds remaining, magagawa nila to ng isang mabilisan at nakahold na agad sila mula tunnel hanggang loob ng site na pinasok na ni Yobib ngayon unexpectedly pero masasagot pa rin ni Kid from Tondo. A double kill for himself. Grabe naman ang Kid from Tondo. Lahat ng angles covered na bumaba pa mga tropa pero alam niya kung nasa yung mga kalaban niya and Kid from Tondo single-handedly taking down the 3 players na tira nga dito sa SGJ. Men, lahat na sa SGJ pinitas niya isa-isa. Kumbaga, parang Cetra, tabi ka, ako muna. Yun ang sabi nga dito, ako muna ang clutch player nyo pagdating sa round na to. And he managed to pull off those kills. Siya na ngayon ang top fragger natin actually. Diyos ko, Kid from Tondo, there's a reason kung bakit nakatondo ka mga tropa. Ibang klase yung mga pinapakita nga nila. Pero pagdating naman dito sa SGJ, paano yung gagawin nilang approach dito? Well, they can actually wait. Pero kung napapansin mo ang SS ha, talagang iba yung approach nila, iba yung playstyle nila, iba yung gameplay nila na medyo play for picks muna, contact play muna, in terms of utilities, ito muna, pero Cetra with the one tap ng kay Kel. I mean, para dito kay Cetra, yung positioning niya doon, even through the smoke, once na nakita niya siguro pumula yung screen niya ng saglit dahil pag may dumaan sa smoke kahit papano at nakatapat ka doon, makikita mo ng bahagya. And he just got the kill. At yung sniper nila, kahit naka-double AWM setup dito yung SGJ, positioning-wise, talagang mas nakakalamang tong Sunday Shrooms. And now Sunday Shrooms, mukhang, mukhang Sunday babawi buff. at Sunday buff nga talaga, Bessie. Mukhang maganda yung araw na nilalaroan nila kasi medyo lumalakas talaga sila. But right now, onto this game, like what you've said, Kid from Tondo with 13 frags already. Talagang ibang klase. Yung pag-post plant nga na kanina, nahirapan talaga yung SGJ para nga makabawi. Pero in terms of utilities, talaga pinapaulunan talaga ng SS ang B-site. Pero in terms naman sa retake, in terms of positioning, pinapalibutan sila ng SGJ paunti-unti. Setups mula doon sa flashes, pero the kills mula kay J-Vice, at least yun ang magkoconnect. Pero meron pang isa na nag-aantay dyan at sina Elvin yon na makaka-double kill din. And so far, ito na ata yung best case scenario para sa side ng SGJ dahil mababawi nila yung puntos na yan, making it to a 6-5. Sa totoo lang, si Elvin kanina, nag-antay siya na sobrang patient dun lang sa may likod. And inaantay nga niya na makapasok yung mga kalaban niya. Pagkatapos bigla siyang lilitaw at nung nasa loob na, bigla nga siya nagpakita at ang dami nga nilang nakuhang damage doon. And it's just trying to get that kumbaga dinadivert nila yung attention ng SGJ papunta sa kanila para yung nasa likod, yung nagtatago, siya na yung uubo sa kanila. Ika nga, tiis pogi lang. Yan. Worth it naman yung pagtitiis niya. Nakadalawa siya dun sa posisyon na yun kung tutuusin. And even, or despite being a wall-bangable spot as well. Isa lang naman ang puntos na hahabulin dito ng SGJ. KelRF, a lot of damage towards him as well. Pero yung setups yun ang importante dahil ang lalim na ng hold ng SGJ dito. Talagang pag dumaan ka ng hotel, parang mayroon silang sariling gera doon na magaganap. Pero Bessie, ito talaga ang pinaka-scary. Pag yung mga players nga dito ng SGJ talaga nag-pop off na, mukhang mawawala pa ata ang momentum ng Sunday Shrooms ngayon. Pero pagdating naman dito nga sa Sunday Shrooms, it's just their approach na medyo talagang slow na inaantay nga nila na magkamali ang SGJ dito in terms of positioning. Pero Cetra leading the way
Pagdating naman dito nga sa kabila, Kid from Tondo, nasa unahan din siya. Pero yung execution nila, nandito na mga tropa, napakadaming flash, napakadaming smoke, napakadaming is binabato na. Pero inaararo na ng SS mga kalaban nila. It's a 4v3 scenario. Makakapag-plan na rin sila dito ng C4. Pero makikita mo naman sa minimap, si Kel RF ready na pagdating sa lure. Kumukuha rin ang kanyang posisyon. Pero si Cetra ang makakaharap ng kill na yan in the help of his AWM. Saan ba sila pwede sumilip? Cetra will catch one. Tino, the only man remaining. Kaya pa ba nila kunin to? Pero Tino, dahil kapitan mga tol, kitang-kita ni Cetra kung saan ka nagtatago. Nakalabas siya sa may smoke. Quick scope lang ang ginagawa niya tol. Napatayin na niya. Tsaka at the same time din kasi after one shot, magre-reposition siya. So, leaving no clue para sa side ng SGJ kung saan ba siya makikita exactly. And with that, isa-isang silang pumasok, isa-isa rin silang napitas dito nung sniper na yon. 7-5 na tong scoreline natin at mukhang parehas na team. May mga players na nag-iinit na. Talagang matindi yung mga pinapakita nila dito, Bessie. Lalong-lalo na sa side nga ng SS, nag-iinit na nga talaga sila dito nga ng matindi. Pero SGJ, binabawiin din nila yung mga kalaban nila. Pero tanong kung paano nila gagawin. Tino will catch one. Good opening for themselves para mas mahirapan pa dito ang SS. Pero Chumat Cutie bumabawi pa. Pero dito nilabas nga yung lahat ng baril niya. Diyos ko, nakapatay pa. Puna ito, 3 versus 1 already. Cetra the only man remaining. Kaya pa ba niya kahit yung gamit niya? A good answer mula kay KelRF though dahil na-wallbang pa yung isang player dito. But with Cetra and his AWM, what else can he do? Can he have a good read at least kung saan manggagaling posible itong side ng SGJ dahil medyo camped out na sila pagdating sa mga spawns na makikita mo si KSA kahit mag-plant sa A, marirealize niya pa rin yun and they still have that upper hand position. Saan ba sila pwedeng pumunta? If ever na-clutch ni Cetra to, mamimigay yung kapartner ko ng e-coin. Isa lang, kasi Isa e-coin lang. Omsim. Ngayon na, gusto mo. Kahit wala pang clutch. No problem, turo mo. Oy, that's one. Dalawa pa. At uulitin natin ha, si Cetra may pinakamataas na clutch potential ha. Nako. Clutch potential, but 40 seconds pa, pwede niya laruin dito. Actually, mahababang oras pa yan para hanapin yung mga nagtatagong miyembro ng SGJ. And the thing is, pwede nilang hayaang mag-plant dito si Cetra kung sakasakali man. Nagpalit na rin siya ng barrel dito. At least, he has that M4 kung meron siyang makatapat ng biglaan. Pero no idea, no clue at all na si Kel RF nandito sa loob ng site nag-aantay lang. Gusto ko tong angulo na inaantay nga ni Kel. Pwede niyang hayaan na mag-plant nga dito si Cetra tapos dun siya babawi. Pero ito na mga tol. Kel with a swing, with a kill. Cetra, yung clutch niya, mamaya na lang niya gagawin. And now, SGJ slowly and surely bumabawi pa. Pero pagdating naman dito sa SS, at least konti na lang. Pwede na silang manalo dito, Bessie. 3 na lang. Yun nga eh. At saka, ma-pick naman nila to kung tutuusin. So, I'm not surprised they're having a really good rotation going up against SGJ. Nagkakatalo na lang talaga kung sino rin yung unang nagkakakitaan. And even here, pagdating sa side ng depensa, dalawa. Double sniper kasi yung makakatapat mo bago ka makatawid eh. Saan sila sisilip dito, Bessie, ha? In terms naman sa dito nga na hawak ni Tino, na hawak ni Keldem, matagal na nga ginagawa itong double setup na to. And it's gonna be really difficult, lalong-lalo na kung nasa GR side kayo. But right now, Team SS, alam ba nila kung nasan mga kalaban nila? Alam ba nila kung saan pwede mag-pick off dito? Pero na ni KelRF. Yun nga yung problema. And KelRF will catch one already. Yeah. And with that type of a lurk, may clue ka na eh. It's gonna be that A-take. Wala kang makita sa hotel. Wala ring nagme-mid so far. Walang control pagdating sa side ng Sunday Shrooms. So, alam na ng SGJ kung ano ang ina-expect nila. Makikita mo, triple stack na agad sila dito sa A-side. Pero at least for Sunday Shrooms, may isa pa silang minuto para magdesisyon. Kinukuha nila at sinusubukan nilang kuhanin dito yung A-short kahit papano and have that mid-control kung ma-stock up man sila.
Pero yung aggression na pinapakita dito ng SS diretso na. Nakita na si KLRF pero at least yung damage has been dealt already but not enough for him to take him down. Pero less than a minute left in the clock already. Kailangan nga nila dito pumasok. Pero Kid from Tondo will catch one. Si El Capitan, wala na. 4 versus 4 already. J-Bites mo mabawi pa. Just trying to get a verticality for themselves just to get that advantage na kailangan nga talaga nila. Pero ngayon, yung mga players nga ng SS, medyo malalim na yung dalawa. It's just that pick of talaga na kailangan nga nila makuha. Pero kill! Oh no, missing that shot. But Shumat Kitty will get that kill instead. Pero yung push nila all the way from mid at mukhang mag-mid to A ata sila. Yung Bib, hindi siya aware na nandito sa A-short majority ng players ng Sunday Shrooms. Ngayon, meron pa silang isang nasa taas na si KSA. Siya ang kailangan makapag-hold dito at si Shumat Cutie, huling-huli sa ato. Nakalabas ang granada at makaka-triple kill pa nga dito si KSA. Kid from Tondo, kung clutch player, ito naman ang kailangan niyang i-clutch with 3 seconds remaining. Wala na siyang oras pa. And the round itself, napunta pa sa Sunday Shrooms. Diyos ko! Na-clutch niya yun! Na-clutch niya, man! Yung tatlong ginawa ni KSA! Okay na sana yon pero Kid from Tondo, kinuha niya yung spotlight bigla sa kalaban niya. That is actually a fast kill that he did. In a span of 2 seconds. Inubos niya yung dalawa. The spray transfer just connects perfectly in Sunday Shrooms. Kumbaga palugi na, naging payaman pa. Men, okay na yung ginawa ni KSA kanina pero Diyos ko, biglang nawala. Kumbaga, SS talagang kinuha nga nila yung spotlight for them to win in 2 rounds na lang kailangan nga nila para mabawi ito. Diyos ko, akala natin paldo na tayo. Men, hindi pala. Consider as well na hindi pa planted yung C4 at that point. Gusto nila sanang kuhanin yung trade. Pero it was unsuccessful. And Sunday Shrooms, 8 points na sila. At mukhang para sa side ng SGJ naman, kung tutusin, ang ganda ng start nila doon eh. Nakapitas na si Kel, umatras siya, and yung Sunday Shrooms, maganda rin yung decision making nila to really go back, revert back, and try to find space when it comes to mid. Sadyang clutch lang talaga. I mean, dito sa Sunday Clutch, dapat yung pangalan itong team na to eh. Napakatindi. Diyos ko, Sunday buff talaga yung mga pinapakita nga nila dito for sure. Pero right now, Bessie, yung mga kills itong Sunday Shrooms, I mean, look at Cetra and look at Kid from Tondo. That is 15 and 16, which is actually the highest dito sa lobby na to. Pero pagdating na dito sa SGJ, syempre, hindi pa naman talagang katapusan nga para sa kanila. Hanggat hindi pa Gis yung kalaban nila, talagang lalaban pa. Pero yung mga players nga dito ng SGJ, handang-handa na kasi yung SS mukhang papasok na ata sila. Ito na yung execution nila, Bessie. 40 seconds, yung oras mukhang nawawala na. Pero sabi nila, mamba out na tayo. Try ulit natin from B to mid to A. Medyo successful din naman kasi yung mid-take dito kahit papano ng SGJ. Talagang nagdidwindle down lang yung numbers nila dahil din sa cheeky positioning na pinapakita dito ng Sunday Shrooms. But at the same time, A control. Yan ata ang nais ng Sunday Shrooms ngayon. Nag-aantay lang din sa may Gedli. Kahit papano si KSA, hindi pa siya nakiklear dito at pwede niyang gasunin ang mga players sa loob ng site. At yun na nga nang nangyari. Ang kaso flashed off siya. Pero nandito na ang rest back mula kina KLRF. Nakita nila si Suna and that is the kill that they need para makuha itong 8-7. Nabawi ni KSA yung nangyari kanina. Kung panalo kayo kanina, dito sa round na to, hindi na nila hinayaan nga yung rotation na ginagawa nga dito ng SS dun sa aggression na pinapakita nila with the utility play. Kumbaga, mabilis nag-react dito ng SGJ and they know where exactly sila sisilip nga dito at naipanalo nila yung round na yun. Pero pagdating naman dito sa SS, medyo kailangan nga nila mag-switch nga dito ng strat. At least, yung mga players nga dito ng SGJ, medyo nag-hold back rin sila dito. Kanina, sobrang lalim nga ni Elvin, pero ngayon, mukhang sumisilip-silip ulit ata siya kasi kailangan nga nila makuha yung space na kinukuha ng kalaban nila. The thing is, with that take, wala silang nakuha or wala silang idea at all kung ano yung nangyayari pagdating sa Vents at nabitawan nila yon. And speaking of nabitawan, Suna falling down here. Natag naman nila si Elvin kahit papaano, but this is still a 5v4 with a man disadvantage. Papasok na sila ng B-side.
5 hours for already. 2 is low sa side nga dito ng SS. Pero Yobi will catch one. This is actually good opening for themselves. Pero si J-Bass dumediretso na mga tropa. Nakapitas pa ng isa. Si Yobi nasa harapan niya. Pero J-Bass with a flick already will catch one. Pero it's not yet over. Kasi si Cetra ang natitira on a 1v3. Natag pa siya. Natamaan pa siya. He is kinda low actually on a 2v1. Winnable. Pero mahirap. Yung rotations ginagawa na niya. Pero may nag-aantay sa kanya. Si Tino. Alam ata kung saan siya pupunta. And dito sa rotation ginagawa niya from B to mid to A, which is actually the safest route to go. Pero pwede nga siya pwede rin siya mag-cut din ng rotation dito eh. Pwede rin siya mag-rehyt, sa totoo lang. There's a lot of possibilities para kay Cetra. With 40 seconds remaining, kung tutusin, aabot pa siya dito papuntang B. Pero ito yung decision-making ng SGJ. Hold tayo ng spawn this way. Maririnig mo kung A or B na yung plant and at the same time, may spot ka pa na pwede mong i-clear out yung mid sa sniper na to. Kumbaga hindi sila ma-isolate na isa-isa yun talaga mamamatay nga dito. Pero sabi nila, naririnig na ata nila or siguro si Cetra nag-aantay pa na pwede nga mag-pick off dito. He needs to get that information for him to push that 1v1 advantage. But Cetra will catch one. Alam niya yung lasin nga nung kalaban niya. Pero 7 seconds remaining, meron pa naman siyang oras for him to plant that C4. Sakto! Pero ito na, sobrang sakto nga. Dun sa oras sa ipaplant yung C4, Diyos ko, nakita pa siya. Kaya gandang timing. Nag-e-expect siya ng mabilis na trade. Pagtapos niyang makuha yung isang nasa spawn. Pero hindi ganoon yung scenario. Sakto lang din yung timing ng SGJ dito at mukhang pantay pa yung scoreline nila. 8-8 pa to, Bes. Diyos ko, sobrang dikit ng laban natin, Bessie. I mean, for the side of SS, iba talaga yung potential nga talaga na pinapakita nila to the fact na SGJ, I mean, yes, halos wala pa rin talaga silang talo, pero sabi ng SS, mananalo na kami today. Tingnan Hindi natin. na magbabago na yon kumbaga. Pero ngayon, sa side nga ng SS, at least lahat sila handang-handa na rin. Handang-handa, indeed, smoked off yung A entrance dito. Naka-ready yung utility play nila kung sakasakali man. At para sa side dito ng Sunday Shrooms, umaamba sila ng A site. But will they clear out vents this time around? I think they do. And ito na ata yung pag-entry nila. Walang tao sa site at all. Ano, yung pagpasok nga nila, ito na, execution, utility, smokes, flashes, nades, lumilipad na. Pero on to the side nga dito ng SGJ, sabi nila, try, let's go on to the full-on 5-man retake. Pero ang problema, sa Sunday Shrooms, lahat sila 5 lang. Pero, in terms naman, dito sa pinapakita nga nila, they have 30 seconds remaining for them to push in already. Yung isa, medyo malalim na. Yung mga players ng SGJ, isa na sa gitna, pero Cetra, Diyos ko! Men, na-popcorn pa si Kellar bigla! Nasalo niya yung granada pero may sumalo ng bala at 3 players yon mula sa side ng SGJ. Sunday Shrooms securing the upper hand here. 9-8 yung scoreline natin dito at talagang hindi nila nakita at all. Medyo naguluhan din sila kung saan sila titingin doon. To the fact na yung tao sa gitna na wala pa bigla, kumbaga, yung scope nila, yung sakop nila na map control, Diyos ko, nahirapan pa. Pero ngayon, Team SS, yung isa na wala. Messi, pwede pa tayo mag-OT. Pwede. Yung kanilang top fragger dito, yung clutcher nila na si Cetra, ang unang napitas dito. Sniper to sniper at si Tino ang nanalo doon. Leaving us to a 5v4 scenario right now. Inaambahan na naman nila ang A side. Vents control. Gusto nilang kuhanin. They don't want to make the same mistake that they did a while ago. Making sure na wala ring tao pagdating sa A short. Pero utility play ang hanap natin. And yung smokes, paparating na. Yung flashes, paakit na. Chumak cutie, aakit na rin. Pero mamamatay siya sa kamay ni KSA. Isang mabilis na trade mula kay Kid from Tondo. Grabe naman talaga kung taga-odnot ka. Pero 3 for 3 already. Kim from Tondo, low in HP. They're gonna plant at C4 no matter what. Pero in terms naman dito sa wallbang, nakakuha pa rin talaga ni KLRF to. Soon 360 will fall down. Once again, si Kid from Tondo, sobrang low na. J-Vice, punong-puno pa. Pero napakadaming utilities talaga. Pwede nga nilang mabato. Pero yun nga, from afar. Iikutan sana ni J-Vice yung kalaban nila. Pero handang-handa na sila Tino para patayin ka. Pero yun nga mga tropa, 9-9.
game number 1 pa lang, Bessie. Talagang OT na yung pinakita nga natin ngayon. Yun nga OT na agad, diba? Isang magandang salubong para sa The Mods ang nakikita natin dito. At dun mo mapapansin na talagang mainit ang labanan ng dalawang teams natin dito. Knowing Sunday Shrooms, nagkaroon sila ng mga certain mistakes as well. And ganun din naman para sa SGJ kung saan nakuha na nila yung early pick-off pero nabibitawan nila doon on the latter parts. You have to give it to those clutch players na nakaka-triple kill talaga dito. Ang hirap malaman kung talaga sino pwedeng manalo nga dito, Bessie. 50-50. Pero ngayon, from race to 10, ngayon talagang paunahan na nga sila na mauna dito sa talagang malamangan nila yung mga kalaban nila papuntang golden round, or kung mapupunta man tayo sa golden round or probably kung saan man. But at least, diba, itong dalawang teams na to, in terms naman sa init, in terms of tutok, andyan rin naman talaga eh. Pero in terms of execution, talagang makikita natin na for the side of SS, nagsashine sila, lalong-lalo na pag sobrang pressured nila. Totoo. Lalo na yung mga clutch player nga natin dito. Nakikita na natin yung triple kills, yes. Pero importante din syempre yung mga utility play na nilalabas ng mga teams natin dito. Yung mga smoke off nila, yung setups na kaya nilang gawin para lalong matulungan yung mga umi-entry at talagang pumapasok sa loob ng sites time and time again. But this round that we just saw, knowing na syempre isa sa mga nawala pa sa kanila is also Cetra as the first pick-off. Nawalan sila ng mga long-range angle, ika nga. Even that extra lurk capability na kaya mo makaspot from afar, completely na-diminish at that round. Actually, tarang hindi ko makalimutan yung ginawa ni Kid from Tondo and KSA kanina, di ba? I mean, KSA with a multi-kill already, with a spray and pray, take it down 3. Tapos Kid from Tondo, talagang bigla nang sumulpot with a spray transfer. Talagang nakuha pa rin niya yung round na yun. In terms of clutches, in terms of multi-kills, talagang nangunguna itong dalawang teams na to. Pero pagdating nga dito sa OT, 50-50. Reset to eh. Kumbaga, reset to eh. Kung simula tayo ulit eh. Hindi back to zero ha. Pero at least, kung back to zero tayo, magwawala talaga ako. Pero ayun na nga. I mean, map 1 pa lang to. Pero ganito na kainit yung nakikita natin ngayon. Tsaka yung mga slow play din kasi mula dito sa side ng Sunday Shrooms, minsan hindi rin nagpi-pay off, ika nga. Pero you really need that eh. Kasi one time na sinubukan nilang pumasok lang ng A-side dito, nakita mo naman, nabitawan nila yung vents and doon sila naubos or doon at least nakabawi ng mga kills yung SGJ. I do really think na para sa SGJ, maganda yung adjustments na ginagawa nila dito, making sure na kahit hindi man nila makuha yung trade, makukuha nila yung off-timing kahit papano. Medyo mahaba yung adjustment period din nila dito sa totoo lang. Talagang it took a long time para nga talaga nila malaman kung ano din talaga ginagawa ng mga kalaban nila. Pero in terms naman sa kalamangan, siguro ang pinakamalaking lamang na nakita ko, siguro maximum 3 na, no? Or 3 rounds. 3 rounds ang pinakamataas kanila mga nakita natin. So, ibig sabihin, in terms of adjustment, kahit 3 rounds yung lamang, nahabol pa rin naman talaga dito nga ng SGJ. Kasi yung SS, sila talaga yung lumalamang nga dito. Pero once again, ang pumili ng mapa na to, isang Sunday Shrooms. Yun nga eh. So, it's really more important for them to win this map that they picked compared dun sa magiging second map natin. Dahil last time we've seen SGJ play this fourth map and nakita rin natin silang makakuha ng isang mga magagandang panalo dito and isang magagandang mga rounds. Even the rotations itself. Kumbaga, memoryado na nila itong mapa na to. But for Sunday Shrooms, it's a tie. You just never know kung sino mananalo sa dalawang teams na to. Kumbaga, medyo slow burn man ang pagkabawi dito ng SGJ. What's important is how you finish. It's not how you started. Oh? Yeah. Oh, wow. Life coach. Grabe ka naman. Anis. A wise man once said, ibang klase yun, Bessie. Diyos ko. Kumbaga, Aristoteles shaking Oo, nagising sila eh. Ano yun? Ano sabi nung caster? Grabe yun, man. Ay, may player cam na.
Ito na, nakikita natin yung mga reaction nila. Yung mga players ngayon, SGJ, lahat sila higil na mga tropa. Pero pagdating naman dito sa taas, si Suna 360, nagpakita siya. Pero tamang 360 muna, pauwi, pabalik dun sa site nila. Yun ang tunay na Suna 360. Dahil si Cetra, nakapitas na ng isa. And alam naman natin mula dun sa first, kumbaga bago tayo mag-OT, na mag-reset yung score natin dito, si Cetra talaga yung nakakahanap ng mga first pick-offs na yan. And nagpe-pay off each and every time. And sa SGJ naman, at least isa sa hard hitter nga nila, which is si Obib, no, wala pa. Pero pagdating naman dito sa SGJ, at least yung approach nila, medyo binabago nila. Kasi kanina kasi talagang sobrang aggressive nila, pero nauhuli sila ng SS bigla. Pero ngayon, at least dito sa slow push na ginagawa nga nila, talagang naghahanap sila ng someone that can actually overextend para nga makuha nila yung kill na yun. Pero Chumat Cutie sees one already. KSA will catch two. Kung ito, 3 versus 3 right now. KSA is low on HP, pero yung aggression, pero yung depensa na pinapakita nga ng SS dito, talagang pinapalakas pa nila. Nagulat na lang din si Chumat Cutie doon, pero tignan mo yung positioning ni Elvin, nasa spawn. Kaya niyang i-cut off yung magiging rotation, pero rinig na rinig siya ni Cetra dahil nakaamba pa rin siya doon. And the C4 has been dropped for now. KSA left alone in a 2v1 scenario. Yung dalawa, parehas nasa spawn lang din ng GR side, pero mukhang sisilip na at magsiswing dito si Suna 360. Yung pagbalik niya sa base, lahat yon part of the plan. It's all part of the plan, sabi nga nila. Pero pagdating nga dito sa SS, at least buti na lang talaga nahuli nila yung nagle-lurk sa gitna. Kasi if ever hindi, siya yung magiging matinding lason ng SGJ. Pero dito ngayon sa aggression nga ginagawa nga ng SGJ, mga tropa, mukhang hindi talaga muna sila nagpapakita dito. Kasi kanina kasi, medyo lumalalim sila, waiting for that flank. Nagagawin nga ng SS, pero wala. Tinry ng SGJ na mag-lurk, sila pa yung nahuli bigla. Mahilig kasi silang lumalim pagdating dito sa mapa na to. And minsan nagpe-pay off, pero minsan hindi rin nagpe-pay off. Really depends on the situation pagdating sa mga teams na to, dahil hindi mo masasabi kung sino makaka-triple kill ng bigla-bigla. Pero a good trade-off mula dito kay KLRF. Killing Kid from Tondo, opening up a site completely para sa kanila. Pero popcorn ka muna dyan, Yobib, habang pinapanood mo ang mga teammates mo. It's a 3v2 right now at wala pang plant so far. Eto na, sino ba makakakuha dito ng pagbawi, mga tropa? Yung mga players dito ng SGJ, lahat sila gigil na. Pero ngayon, SGJ gonna plant the C4 already. And for the side ngayon, Suna 360 and Cetra, sila talaga makakabawi dito. Si Tino, low on HP. Cetra, tama dito na kahit kakunti. Pero Suna, spray! Pero it's not yet over! But with a flick already by Suna, bumabawi pa. Lamang na SGJ, pero nawala pa. Uy, kinancel yung pagda-defuse si Elvin! Tinimingan niya at ang ganda ng timing na yan dahil clutch malala para sa side ng SGJ dito. Elvin and his positioning, sobrang poisonous para sa side ng Sunday Shrooms. Patience play. Yan lang ang kailangan nga nilang gawin, and for themselves talagang buti na talaga nagpe-pay off nga ng ginawa nga ni Elvin. I mean, kanina yung lurk niya hindi man lang talaga nag-pay off, pero ngayon at least nabawi na niya yung ginawa niya kanina. Pero ngayon reset ulit, Messi. 10-10, dikit na dikit talaga. Pero are you expecting na ganito yung matches natin today? Definitely hindi. Tsaka, gusto ko lang balikan yung round na yun na feeling ko kapag tinuloy yung defuse nung C4, tapos na. Dapat yung round na yun. Kasi medyo off time pa si Elvin kung tutuusin. Pero tingnan natin. It's still 5v5, 10-10. Grabe, men. Iba tong mga shrooms na to. Diyos ko, maganda bigay na pinapakita dito. For SGJ Reborn, talagang bumabawi pa rin talaga sila. Yung execution na gagawin nga ng SGJ, talagang eto na. Sinisimulan na nila. Tamang nade din para ma-out of position yung mga ibang players ngayon ng SS. Pero mid-take, medyo malalim na yung iba. Pero merong isa nagbabatay dito sa gitna. Ang tanong kung makikita ba yung mga kalaban nila, mga tropa, eto na, papasok na ata sila. KSA will fall down. Yobib na, tamaan pa mga tol. Cetra with a 2K already. Good on the kill, good on the opening. Just trying to fortify itong site, itong mid as well. Buti kita, not 3 but 4 versus 2. Kel is super low in HP.
nauubos na sila at napipitas isa-isa, left and right, at mukhang huling-huli pa kung saan ang positioning ni Elvin dito. Naka-double kill siya, pero yung HP masyadong mababa. Medyo delikado para sa kanya in a 2v1 scenario with the C4 dropped in the middle, smack middle of B. Kailangan niyang kuhanin to or get those 2 kills. Saan ba sila pwede sumilip dito? Elvin, kung nagawa mo kanina, magagawa mo ulit ngayon. Lahat ng tao nanonood kay Elvin, kung kaya mo talaga niya ma-clutch tong round na to. 20 seconds remaining. Magandang crossfire to. May kid from Tondo and J-Bice, ha? Pero that is a swing already by J-Bice. And denied itong clutch nga na gagawin nga ni Elvin. Pero ito na, Bessie, pag nagbalik na ang damods, ibig sabihin nun, magsiswitch sila ng side. Oo, yan lang ang ibig sabihin nun. And actually, excited daw makita kung ano magiging resulta nitong first map. Kasi hindi mo talaga masabi at all kung sino nga ba ang mananalo. Every single time na makikita natin na sila ang umaatake, sila ang nasa BL side, Elvin always make sure na meron siyang hold pagdating sa spawn, sa GR spawn, para dun sa lurk na yon. Nakita nating gumana, nakita rin nating hindi gumana. Pero sino ba ang unang magkakamali sa dalawang teams na to? At this point, at this rate, they know how they play, they know the lurks. What else can they do? I mean, napagdating nga dito nakabawi ang SGJ Reborn nung sila yung napunta nga sa GR side eh. So, tingnan natin kung magagawa ba nila ulit or talaga itutuloy nila talaga ng SS itong pagkapanalo nila dito sa Game 1 natin. Uulitin natin map 1 pa lang ng first series. Kuya Phil, Ate Taylor, ilan yung series natin today? 4! Kumbaga, nasa 10% pa lang tayo ng buong araw natin eh. Pagising mo, manonood ka ng CFS Masters. Bago ka matulog, nanonood ka pa rin ng CFS Masters. Yun lang yun, guys. Kaya samahan nyo kami dito at i-share nyo na yung live stream natin dahil obvious naman, napakainit ng laban dito sa mismong Ankara. 11 to 10, isa yung kalamangan lang nila. Oo. I mean, winnable pa para sa lahat nga ng players na to. No? I mean, for SGG, ito sinabi nga natin, dito sila nakabawi. So, we're gonna get to see kung talagang makakaisa pa sila, kung talagang mababawi nga nila itong nawawala nga para sa kanila. Pero napakadaming utilities, yung mga flash, dito na. Pero, off-cam kill, J-Bice and Kesa, 1-to-1 trade. Chumat Cutie will catch 2. Pero hindi pa sila tapos. Diyos ko, si Tino nandito, ang titira mga tropa. Kaya pa ba ni Tino to? Kailangan mo makabawi kahit lang ang gamit mo. Pero, pwede pa naman sila makapulot nga ng baril dito if ever talagang gagawin nga niya. Pero kung napapansin mo, Bessie, si Tino, kalmadong-kalmado lang siya. Kalmado lang. The safest spot that he has right now is towards GR spawn. And slowly, nagki-creep up siya papuntang A site. Habang ganun din naman ang ginagawa ng Sunday Shroom. So, sakto lang din yung magiging timing niya kung sakasakali man. Pero mag-e-expect siya ng left and right scenario dito. Aakyat yung isa. Makikita na siya. Yung pistol tumama ba. Pero yung AWM, hindi na. Dahil kukunin nila yung trade ng mabilisan. And Sunday Shrooms goes to 12. Ito na. Isa na lang mga tol at Sunday Shroom talaga makakakuha nitong round na to. Pero pagdating naman sa SGJ, babawi sila, Bessie, para mapunta nga tayo dito sa golden round. Pero ngayon for SS, it's just them just trying to stop itong comeback na gagawin nga ng SGJ. Pero for SGJ, wala silang no choice dito kundi talagang bawiin nga nila to. Well, ginawa nila kanina nung second half nga natin kasi yun yung time na sila yung nasa GR side and they can actually do it again. Lalong-lalo na si KSA dito, nang iinit na siya. Yung biggest gap nga natin dito sa first map natin is 3 puntos, 'di ba? At nahabol pa yon. What more when it comes to 2 points that SGJ has to recover back. But Tino not being here is already big para sa kanila. Medyo butas yung depensa para sa side ng SGJ dito. Kaya magre-revert back kahit papano yung isa sa mga players nila onto spawn to hold this control. Elvin, on the other hand, siya yung tamang lurk around lang para sa kanila at malalim yung hold nila pagdating sa B para hindi lang talaga mabigyan ng maraming players dito si Kelaref kung sakali.
Eto na, yung mga kabuti, susulpot na papuntang B mga tropa at walang tao dyan mga tol, walang nagbabantay dyan. So yung mga players dito ng SGJ, matinding retake talaga pinapakita nila. Tamang wallbang, tamang pre-fire, if ever may bawasan good stuff, if ever meron silang nakitang dugo, okay may tao nga doon. Pero pagdating naman dito nga sa Team SS, talaga lahat sila nag-aantay na. Pero I really love how SGJ trying to retake this, trying to wrap around every single entry point nga papuntang B. Pero may nag-aabang pa rin pagdating sa hotel at si Elvin nakahanap na siya ng unang kill. Kay Laura rinig na rinig and that is the spray down mula sa kanya. Masasagot agad to ni Kid from Tondo. Meron pa pala ang sniper, yan ang sabi nila. 13 seconds remaining para maklatch tong round na to. KSA onto the pistols and ganun din naman ang ipapang tapat sa kanya. Sunday Shrooms, sila ang magwawagi sa unang mapa na to. Congratulations Sunday Shrooms for winning that game number 1. Ito nga yung mapa pinili nga natin. Medyo mahaba, oo, pero sobrang worth it na nakita nga nila sila yung panalo dito. Tuloy nga sinabi natin, I really love how yung approach na ginawa nga dito